May mga action star na sumikat dahil sa special effects. May mga naging alamat dahil sa script. Pero may isang lalaki na naging sikat dahil sa tunay na suntok. Walang wire, walang CGI, walang stunt double, sariling katawan ng puhunan, sariling lakas ang sandata. Isang batang lumaki sa bukid sa Thailand na pinangarap maging susunod na alamat ng martial arts cinema. Mabilis ang pag-angat niya, sunod-sunod ang tagumpay. Halos lahat napalingon sa kanya. Pero sa gitna ng kasikatan, bigla siyang nawala. Tahimik, walang paliwanag, walang spotlight. Ano ang totoong nangyari? Bakit ang lalaking mukhang hindi mapipigilan ay piniling talikuran ng lahat? At bakit hanggang ngayon marami pa ring nagtatanong kung ano pa sana ang kaya niyang marating? Para maintindihan natin ang buong kwento, balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Minsan, may isang pangalan na biglang sumikat sa mundo ng action movies, si Tony Jaa. Parang bagyo ang pagdating niya. Malakas, mabilis, nakakagulat. Sa bawat sipa at talon niya sa pelikula, parang sinasabi niya sa Gravity na hindi siya nito kayang pigilan. Hindi lang siya basta artista na marunong umarte ng suntukan. Siya mismo ang gumagawa ng stunts niya. Walang takot, walang special effects na pandaraya. Totoong suntok, totoong talon, totoong sakitan. Kaya nang sumikat siya, marami ang nagsabi na siya na ang bagong pag-asa ng martial arts movies. Pero sa tuktok ng kasikatan niya, bigla siyang nawala. Parang bula na, biglang pumutok. Ang lalaking mukhang hindi mapipigilan, biglang tumahimik. At maraming tao ang nagtaka. Napagod ba siya? May problema ba sa industriya? O may mas mahalaga ba siyang pinili kaysa sa career? Ang totoo, mas mabigat ang pinagdaanan niya kaysa sa iniisip ng karamihan. Ipinanganak si Tony Jaa bilang Thatchakorn Yeerum sa Surin, Thailand. Lumaki siya sa simpleng buhay sa probinsya. Ang paligid niya ay bukid at palayan. Ang mga magulang niya ay magsasaka. Bata pa lang siya, tinuruan na siya ng sipag at tiyaga. Walang mamahaling gym, walang espesyal na kagamitan. Pero may malinaw siyang pangarap. Sa mga pista sa templo, may pinapalabas na martial arts movies. Doon niya unang nakita sina Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li. Habang ang ibang bata ay nanonood lang, iba ang naramdaman niya. Gusto niyang maging tulad nila. Hindi lang manood. Gusto niyang siya mismo ang gumawa ng mga galaw. Sa bukid, mag-isa siyang nagpa-practice. Paulit-ulit na sipa, paulit-ulit na suntok, paulit-ulit na talon. Hanggang sa masanay ang katawan niya. Para sa kanya, ang martial arts ay hindi lang pakikipaglaban. Isa itong sining, isang disiplina, isang paraan para kontrolin ang sarili. Noong 10 taong gulang siya, nagsimula siyang mag-aral ng Muay Thai sa isang lokal na templo. Simple lang ang training, walang modernong kagamitan. Pero may matinding determinasyon. Doon tumibay ang katawan niya. Doon niya natutunan ang tamang timing at kontrol. Habang lumalaki siya, sumali siya sa mga local Muay Thai matches. Nakilala siya sa kanilang lugar. Pero alam niya na hindi doon magtatapos ang pangarap niya. Hindi lang niya gustong maging fighter sa ring. Gusto niyang dalhin ang Muay Thai sa buong mundo. Gusto niyang patunayan na kahit isang batang lumaki sa bukid pwedeng maging global action star. At doon nagsimula ang tunay na paglalakbay ni Tony Jaa. Pero tulad ng maraming kwento ng tagumpay, may kapalit ang lahat. At hindi lahat ng laban ay nakikita sa kamera. Dahil malinaw ang pangarap niya, hinanap niya ang paraan para pagsamahin ng martial arts at pelikula. Tulad ng mga iniidolo niya. Doon siya napansin ni Panna Hrithik Rai. Si Panna ay kilalang action director sa Thailand. Mahilig siya sa totoong suntukan at totoong stunts. Hindi siya umaasa sa daya. May nakita siya kay Tony na espesyal, hilaw na talento, at higit sa lahat sobrang sipag. Inimbitahan niya si Tony na sumali sa stunt team niya. Doon nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Tony. Hindi siya agad naging bida. Sa loob ng 14 na taon, nagtrabaho siya bilang stuntman. Walang spotlight, walang papuri, pero maraming peligro. Sumasalo siya ng suntok para sa ibang artista. Tumatalon mula sa matataas na lugar. May pagkakataon pa na tumalon siya papunta sa likod ng isang elepante para sa isang commercial. Sa bawat stunt, mas tumataas ang risk. Mas tumitindi ang hamon, pero hindi siya umatras. Sa halip, mas lalo siyang gumaling. Inayos niya ang galaw niya. Pinag-aralan niya ang tamang timing. Inintindi niya kung paano gumagana ang kamera. Dahil sa pelikula, hindi sapat na malakas ka. Kailangan marunong ka ring magpakita sa screen.
Sa ilalim ng gabay ni Pana, hindi lang Muay Thai ang natutunan niya. Nag-aral siya ng Taekwondo, Judo, Aikido, at higit sa lahat ay natutunan niya kung paano gawing exciting ang isang laban sa pelikula. Hindi sapat na totoo ang suntukan. Kailangan maganda rin itong panoorin. Dito siya naging kakaiba. Habang ang ibang action stars ay gumagamit ng wires at computer effects, si Tony ay tumatalon at lumalaban ng walang safety net, walang harness, walang CGI. Sariling katawan niya ang puhunan. Dahil doon nabuo sa kanya ang isang bihirang kombinasyon, tunay na martial artist at natural na performer sa screen. Pagkatapos ng maraming taon sa likod ng kamera, dumating din ang pagkakataon niya. At nang dumating ito, hindi ito tahimik, sumabog ito. Noong 2002, inilabas ang pelikulang Ong Bak Muay Thai Warrior. Doon nagbago ang lahat. Mula sa halos hindi kilalang stuntman, bigla siyang naging international star. Iba ang pelikula. Walang CGI, walang wires, walang stunt double. Lahat ng talon, suntok at sipa siya mismo ang gumawa. Mabilis ang galaw niya. Malakas ang tuhod at siko niya. Ang mga talon niya ay parang hindi sumusunod sa gravity, na humaling ang mga tao sa buong mundo. Hindi na siya simpleng stuntman. Hindi na rin lang siya promising fighter. Naging simbolo siya ng bagong henerasyon ng action movies. At hindi doon natapos ang tagumpay niya. Sumunod ang pelikulang Tom Yum Goong, nakilala sa US bilang The Protector. Mas lalo niyang pinatunayan na hindi aksidente ang tagumpay niya. Hindi siya panandaliang bituin. Isa siyang tunay na puwersa sa action cinema. Pero habang mas lalo siyang sumisikat sa buong mundo, may mga bagay na unti-unting nagbabago sa likod ng kamera. At dito nagsimulang maging mas mabigat ang laban niya. Noong 2005, mas lalo pang tinaasan ni Tony ang level ng action. Sa pelikulang Tom Yum Goong, hindi lang basta suntukan ang ipinakita niya. Gumamit siya ng Muay Thai na inspirasyon mula sa galaw ng elepante. Mabigat, malakas, diretso. Isa sa pinakasikat na eksena sa pelikula ay ang halos 4 na minutong tuloy-tuloy na laban sa loob ng isang restaurant. Walang cut, walang pahinga. Isang diretsong kuha habang umaakyat siya sa bawat palapag at binabagsak ang mga kalaban isa-isa. Para sa mga mahilig sa martial arts, naging alamat ang eksenang iyon. Hindi lang dahil sa lakas niya, kundi dahil sa tibay at kontrol niya. Hindi madaling panatilihin ang ganong energy ng walang pahinga. Pero nagawa niya. Dahil dito nagbago ang inaasahan ng mga tao sa action films. Hindi na sapat ang magagandang effects. Gusto na nila ng totoo. May ilang sikat na action stars ang na-inspire sa kanya. Ayon kay Donnie Yen, ang mga pelikula ni Tony ang nagtulak sa kanya para pagbutihin pa lalo ang sarili niyang fight scenes. Habang mas lalo siyang sumisikat, hindi maiwasang ikumpara siya kina Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li. Marami ang naniwala na siya na ang susunod na malaking action star ng bagong henerasyon. Iba ang style niya, mas raw, mas simple, mas totoo. Habang ang ibang pelikula ay puno ng wires at special effects, si Tony ay bumabalik sa tunay na galaw ng Muay Thai. Dahil dito napansin siya kahit sa Hollywood. May mga direktor at producer na gustong isama siya sa mas malalaking proyekto. Si Jackie Chan mismo ay humanga sa kanya at gustong isama siya sa Rush Hour 3. Malaking oportunidad sana yon para makilala siya sa Western cinema. Pero dahil sa conflict sa schedule ng Ong Bak 2, hindi niya ito natuloy. Isang pagkakataon na maaaring nagbago ng takbo ng karir niya. Sa labas, mukhang unstoppable ang buhay niya. Pero sa likod ng kamera, may mga problemang unti-unting lumalabas. Ang relasyon niya kay Pana Ritik Rai, ang mentor na tumulong sa kanya mula sa simula, ay nagkaroon ng tensyon. Nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo sa creative decisions. Hindi malinaw sa publiko ang buong detalye, pero malinaw na may lamat na sasamahan nila. Isa sa epekto nito ay ang pagkansela ng proyektong Sword na inaabangan ng marami. Para kay Tony, hindi lang ito simpleng trabaho. Kasama niya si Pana sa pagbuo ng pangarap niya. Kaya ang paghihiwalay nila ay mabigat. Isa itong malaking turning point sa buhay niya. Dagdag pa rito, mas lalo niyang naramdaman ang higpit ng kontrata niya sa Sahamongkol Film. Ang studio na ito ang humawak sa karir niya simula pa lang. Kontrolado nila ang maraming bahagi ng professional life niya. Habang mas lumalaki ang pangalan niya sa mundo, mas ramdam niya ang limitasyon. At minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa kalaban sa harap mo, kundi laban sa sitwasyon na parang wala kang kontrol. Habang mas sumisikat siya, mas lalo niyang naramdaman na hindi niya kontrolado ang sariling buhay. Halos lahat hawak ng Sahamongkol Film, schedule niya, mga pelikulang tatanggapin niya, kahit ang kita niya.
Oo, sumikat siya dahil sa Ong Bak at Tom Yum Goong. Pero hindi ibig sabihin noon na malaya siya. Kahit sikat siya, limitado pa rin ang galaw niya. Kahit isa siya sa pinaka-in-demand na martial artist ng panahon niya, malit lang ang boses niya sa mga desisyon tungkol sa karir niya. Habang kumakatok ang Hollywood, hindi siya basta makalabas ng Thailand para subukan ang mas malalaking proyekto. Para siyang bituin na gustong lumipad ng mataas, pero may tali sa paa. Mas lalong tumaas ang pressure ng gawin ng Ong Bak 2. Hindi lang siya bida, siya rin ang naging direktor. Siya ang umaarte, siya ang nagdidirekta, siya ang may responsibilidad sa buong produksyon. Halos wala siyang pahinga, sobrang bigat ng trabaho. Habang tumatagal ang shooting, mas nagiging magulo ang sitwasyon. May mga ulat na bigla raw siyang nawala sa set. Ilang linggo siyang hindi makita. Maraming chismis ang kumalat. May nagsabi na nag-breakdown siya. Pero ayon sa mga taong malapit sa kanya, mas malalim ang dahilan. Pagod na pagod siya, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin. Pakiramdam niya, para siyang nakakulong. Kaya pinili niyang lumayo muna. Pumasok siya sa isang Buddhist monastery. Tahimik, walang kamera, walang pressure. Gusto lang niya ng kapayapaan. Ang bigla niyang pag-alis ay nagdulot ng problema sa studio. Na-delay ang pelikula, nagkagulo ang schedule. Pero para kay Tony, kailangan niya iyon. Hindi para sa karir, kundi para sa sarili niya. Kahit bumalik siya sa industriya, hindi pa rin tapos ang problema. Nakatali pa rin siya sa kontrata. Noong 2013, nagdesisyon siyang kumawala. Gusto niyang maging malaya. Gusto niyang subukan ang mas malalaking international projects. Pero hindi iyon naging madali. Sinubukan daw siyang pigilan sa pagsali sa Fast and Furious 7. May mga usapan pa tungkol sa malaking halaga para pakawalan siya sa kontrata. Nagkaroon ng legal na gulo. Naipit siya sa mahirap na sitwasyon at mula noon hindi na siya muling gumawa ng Thai production. Oo, nakapasok siya sa ilang western films pero iba na ang momentum. Yung dating lakas ng pangalan niya, mahirap nang ibalik. Parang apoy na minsang nagliyab ng malakas pero unti-unting humina. Habang tumataas ang pressure at tila nasa breaking point ang karir niya, gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng marami. Lumayo siya. Tuluyan. Sa tuktok ng kasikatan niya, pinili ni Tony Jaa na iwan ng spotlight at maging Buddhist monk. Noong 2010, matapos ang maraming taon ng matinding training at walang tigil na trabaho, pinili niyang maghanap ng ibang landas. Hindi ito publicity stunt, hindi ito paraan para sumikat palalo. Personal itong desisyon. Sa halip na palakpakan, pinili niya ang katahimikan. Sa halip na camera flashes, pinili niya ang simpleng buhay. Marami ang hindi nakaintindi. Marami ang nagtanong kung bakit niya iiwan ang lahat sa panahong nasa kanya na ang mundo. Pero minsan kahit gaano kakalakas sa harap ng kamera, may laban na hindi kayang tapusin ng suntok o sipa. At yun ang laban sa loob ng sarili. Sa puntong iyon, sobrang bigat na ng lahat para kay Tony. May pressure mula sa industriya. Pagod ang katawan niya at may problema pa sa kontrata niya sa Sahamong Call Film. Parang sabay-sabay siyang hinihila pababa. Kaya noong 2010, gumawa siya ng desisyon na ikinagulat ng marami. Lumayo siya sa mundo ng pelikula. Pumasok siya sa isang templo. Ang lalaking dati tumatalon sa bubong at lumalaban sa maraming kalaban. Ngayon ay tahimik na nagme-meditate. Wala nang stunt, wala nang kamera, wala nang palakpakan. Sa halip may dasal, may katahimikan, may pagninilay. Dahil biglaan ang pag-alis niya, maraming chismis ang kumalat. May nagsabing nagkaroon siya ng mental breakdown. May nagsabing tumatakas siya sa legal at pera na problema. Pero sa Thailand, hindi kakaiba ang ginawa niya. Karaniwan sa kultura nila ang pansamantalang pagiging monghe. Ginagawa ito para makapag-isip ng malinaw, para maayos ang sarili, para magkaroon ng kapayapaan. Para kay Tony, parang reset button niyon. Matapos ang maraming taon, napakiramdam niya ay kontrolado ng iba ang buhay niya. Sa templo niya naramdaman ang kalayaan, walang kontrata, walang deadline, walang pressure. Sa loob ng templo, simple lang ang araw niya. Meditation, dasal, tahimik na pamumuhay. Simple ang pagkain, simple ang buhay. Hindi niya direktang sinabi na dahil ito sa problema sa industriya. Pero marami ang naniniwala na malaki ang epekto ng stress at tensyon sa desisyon niyang iyon. Habang wala siya, may malaking puwang na naiwan sa martial arts cinema. Sabik ang mga fans sa balita tungkol sa kanya. May nagsabing tuluyan na raw siyang tumigil sa pag-arte. May iba namang naniwalang babalik siya ng mas malakas. Pero habang naghihintay ang lahat tuloy ang industriya, nagbago ang trend.
May ibang bituin ang umangat, mas naging active sina Donnie Yen at Iko Uwais. Nag-evolve ang action genre. Habang tumatagal ang pagkawala niya, unti-unting humina ang momentum na nakuha niya mula sa Ong Bak at Tom Yum Goong. May mga oportunidad sa Hollywood na maaring nagdala sa kanya sa mas mataas na level. Pero lumipas ang panahon. Sa entertainment world, mabilis ang takbo ng oras. Kapag huminto ka, may pwedeng pumalit sa pwesto mo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagninilay, handa na siyang bumalik. Pero iba na ang sitwasyon. Hindi na pareho ang industriya. At hindi na rin pareho ang momentum ng karir niya. Oo, natuwa ang mga tao nang marinig na babalik siya. May excitement, may nostalgia. Pero hindi na siya ang nag-iisang bagong muka ng martial arts revolution. Ang mga taon na ginugol niya bilang monghe ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Pero kapalit nito, nawala ang mahalagang oras sa mabilis na mundo ng showbiz. Para kay Tony Jaa, ang pagbabalik sa action movies ay hindi simpleng comeback. Isa na itong panibagong laban. At sa pagkakataong ito, hindi kalaban ang nasa harap niya, kundi ang sarili niyang nakaraan. At ang tanong kung kaya pa ba niyang maabot muli ang taas na minsan niyang narating. Nang bumalik siya sa pelikula, maraming umasa na babalik din ang dating lakas ng pangalan niya. Pero hindi ganoon kasimple. Oo, bumalik siya. Pero hindi na niya tuluyang nabawi ang legend status na minsan niyang hawak. Pagkatapos ng panahon niya bilang monghe, may bagong oportunidad na dumating. Hollywood. Napansin na siya ng international filmmakers dahil sa Ong Bak at Tom Yum Goong. Marami ang nagsabing pwede siyang sumunod sa yapak ni na Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li. Noong 2015 nakuha niya ang malaking role sa Furious 7. Kasama niya sina Vin Diesel at Paul Walker. Malaking pelikula yon. Malaking audience, malaking exposure. May mga fight scenes siya na tumatak lalo na ang laban nila ni Paul Walker. Pero napansin ng fans ang isang bagay. Hindi siya ang sentro ng kwento. Maliit lang ang role niya. Parang hindi lubos na nagamit ang buong kakayahan niya. Sinundan ito ng XXX Return of Xander Cage noong 2017. Kasama niya muli si Vin Diesel at pati si Donnie Yen. Malaking cast, malaking budget. Maraming umasa na ito na ang tunay na turning point niya sa Hollywood. Pero muli, hindi siya ang nasa spotlight. Mas maraming effects, mas maraming edit, mas stylized ang action. Yung raw at totoong style niya na nagpasikat sa kanya, halos hindi nakita. Para sa maraming fans, parang hindi alam ng Hollywood kung paano siya gagamitin ng tama. Sa halip na gawing pangunahing bida, ginawa siyang supporting character. At kapag marami kang kasamang malalaking pangalan, madaling matabunan. Hindi rin naging madali ang paglipat niya sa Hollywood. Kung si Jackie Chan ay gumamit ng humor at si Jet Li ay bumagay sa tahimik at misteryoso na roles, si Tony ay nahirapan humanap ng tamang lugar. Isa sa pinakamalaking hamon niya ay ang wika. Sanay siya nakatawan ang nagsasalita, galaw ang dialogue niya. Pero sa Hollywood mahalaga ang English lines, mahabang usapan, mabilis na sagutan. Noong 2014 kailan niyang mag-English interviews. Pero marami pa ring naniniwala na ang language barrier ang naglimit sa mga role na inaalok sa kanya. Kadalasan, binibigyan siya ng karakter na kaunti lang ang dialogue, mas action kaysa salita. At kahit mahusay siya sa physical scenes, iba pa rin ang sistema sa Hollywood. Hindi sapat na magaling ka lang sa laban. Kailangan mo ring magdala ng eksena sa pamamagitan ng salita. Habang patuloy siyang lumalabas sa international films, malinaw na nagbago ang posisyon niya. Hindi na siya ang bagong revolusyon sa martial arts cinema. Isa na lang siya sa maraming action stars sa global stage. At sa Hollywood mabilis ang takbo ng panahon. Kung hindi ka mabigyan ng tamang proyekto sa tamang oras, madaling mawala sa gitna ng ingay. Pero hindi ibig sabihin nito ay nabigo siya. Nagbago lang ang laban niya. Mula sa pagiging pangunahing bida sa sariling pelikula sa Thailand, naging bahagi siya ng mas malaking grupo sa international films. At minsan ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang pagbagsak, kundi ang katotohanang hindi na pareho ang liwanag na minsan mong hawak. Dahil madalas kaunti lang ang dialogue ng mga role niya sa Hollywood, napilitan si Tony na ipakita ang buong galing niya sa fight scenes. Doon siya bumabawi, doon siya nagsasalita, pero hindi iyon sapat para siya ang maging pangunahing muka ng martial arts sa West. Isa pa sa malaking hadlang sa kanya ay ang matagal niyang problema sa Sahamongkol film. Ilang taon siyang nakatali sa kontrata at nang tuluyan siyang makawala noong 2013, hindi iyon naging madali. May mga ulat na sinubukan siyang pigilan sa pagsali sa Furious 7
May usapan pa tungkol sa malaking halagang hinihingi kapalit ng pagkalas niya sa kontrata. Nagkaroon ng legal na gulo. At dahil dito, halos naputol ang koneksyon niya sa Thai film industry, ang industriyang nagpasikat sa kanya. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pelikula tulad ng Skin Trade, Never Back Down, No Surrender at Triple Threat. May international cast, may exposure, pero wala ang impact na dinala ng Ong Bak. Bihira siyang mabigyan ng creative freedom. Hindi rin siya kadalasang ginagawang pangunahing bida na kayang buhatin ang buong pelikula. Kaya kahit nasa global stage siya, hindi siya tuluyang naging worldwide martial arts icon na inaasahan ng marami. Unti-unti, ang apoy na minsang nagliyab ng malakas ay parang humina at maraming fans ang nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Pero may isang bagay na hindi mababago. Malaki ang naiambag ni Tony Jaa sa martial arts cinema. Nung lumabas ang Ong Bak Muay Thai Warrior, nag-iba ang takbo ng action films, tumaas ang standard. Mas naging totoo ang suntukan, mas naging mabigat, mas naging grounded. Ang style niya na nakaugat sa tradisyonal na Muay Thai ay nagpakita sa mundo ng mas seryoso at mas realistang laban sa screen. Ayon kay Donnie Yen, ang paglabas ni Tony ang nagtulak sa ibang action stars na paghusayin pa ang sarili nilang fight choreography. Sa panahong iyon, maraming pelikula ang umaasa sa special effects at sobrang stylized na galaw. Pero si Tony bumalik sa basic, walang wire, walang CGI. Totoong bagsak, totoong suntok. Dahil doon marami ang naniwala na siya ang susunod sa yapak ni na Bruce Lee at Jackie Chan. Akala ng marami, siya ang magdadala ng martial arts cinema sa bagong era. Pero kasing bilis ng pag-angat niya, ganun din kabilis ang paghina ng momentum. Ang problema sa studio, ang pressure sa pagdidirect ng Ong Bak 2, ang pagpasok niya sa monastery. Lahat ng ito ay may epekto. Habang nakikipaglaban siya sa kontrata at legal issues, umusad ang industriya. At nang tuluyan siyang makawala noong 2013, marami nang nagbago. Oo, nakapasok siya sa Hollywood. Pero hindi siya nabigyan ng parehong kontrol na naranasan ng ibang action legends sa sarili nilang mga proyekto. Hindi niya lubos na naipakita ang buong potensyal niya sa paraang inaasahan ng fans. Sa huli, ang kwento ni Tony Jaa ay hindi lang tungkol sa kasikatan. Isa itong paalala na kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kalakas, may mga laban na hindi nakikita sa screen. At minsan, ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang kalaban sa harap mo, kundi ang sistema sa likod ng kamera. Pero kahit hindi na niya naabot muli ang taas na minsan niyang narating, hindi mabubura ang marka na iniwan niya. Dahil sa isang panahon pinatunayan niya sa buong mundo na ang isang batang galing sa bukid sa Thailand ay kayang baguhin ang muka ng martial arts cinema. Sa Hollywood, hindi niya naranasan ang kalayaan na nakuha ni na Bruce Lee at Jackie Chan sa sarili nilang mga proyekto. Hindi siya naging filmmaker na kayang magdesisyon ng direksyon ng pelikula. Nanatili siyang performer sa vision ng iba. Sumusunod sa script, sumusunod sa plano. Hindi siya ang gumagawa ng sarili niyang kwento. May isa pa siyang naging hamon. Kung sina Bruce Lee at Jackie Chan ay may mga karakter na may sariling personalidad at lalim, si Tony Jaa ay kadalasang nakatuon lang sa laban. Sa Ong Bak, simple ang karakter niya. Sa Tom Yum Goong, umiikot ang kwento sa paghahanap niya sa ninakaw na elepante. Diretso, simple, pisikal, hindi gaanong malalim ang emosyon ng mga role niya. Kung si Bruce Lee ay nagpapakita ng dahilan kung bakit siya lumalaban, si Tony ay mas nakatuon sa lakas at intensity ng laban. Dahil dito, nahirapan siyang makabuo ng mas malalim na koneksyon sa audience sa labas ng martial arts fans. Kapag puro aksyon ang pundasyon ng role mo, mahirap lumipat sa ibang uri ng karakter. Pero kahit ganon, hindi mabubura ang impluensya niya. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ang mga fight scenes niya. Maraming stunt designers ang na-inspire sa estilo niya. Sa kasaysayan ng action cinema, mananatili ang pangalan ni Tony Jaa bilang isa sa mga kilalang martial artist sa pelikula. At laging babalik ang tanong, kung nabigyan ba siya ng mas maluwag na kontrol sa simula pa lang ng karir niya, maaari kaya niyang mapunan ang pwesto ng isang Bruce Lee? Kung nahubog ba siya ng Hollywood sa tamang paraan, maaari kaya siyang naging pangunahing muka ng bagong henerasyon ng action stars? Walang makakasagot ng sigurado. Pero isang bagay ang malinaw, maaaring hindi niya tinahak ang landas na inaasahan ng marami. Maaaring hindi niya naabot ang tuktok na akala ng fans ay para sa kanya. Pero ang naiambag niya sa martial arts cinema ay hindi mawawala. Nakasulat na iyon sa kasaysayan. At minsan, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal nasa tuktok,
kundi sa kung gaano kalakas ang epekto mo habang naroon ka.